That is when the devil comes to you and say, look at your outlook now. Who you are now. You are being humiliated, persecuted, humbled. When once upon a time you were a king. You can become a king again by following me. You can become a God again by following your own will. Why do you have to stay here? But I said to Satan, Lucifer, the devil, I will not succumb to the temptation. So yan po mga kaibigan, ang gusto ko pong pag-usapan po natin ngayon dito sa programang Expose the Truth, yung tungkol po sa sinabi ni Kibuloy na siya raw ay dating Diyos at dating hari, mga kaibigan. Pero bago po natin ipagpatuloy yung ating pinapanood mga kaibigan, ay gusto ko po munang bumasa sa isa sa mga nagkomento na alipores po ni Kibuloy na kung saan ay nagngangalang Apollo si Kibuloy. Pero gusto ko lamang pong sabihin sa inyo mga kaibigan, itong si Apollo si Kibuloy na nag-comment sa atin ay siya rin si James Carter at saka si Argel Pagara. Iisang tao lamang po yan mga kaibigan, nag-alias lamang po siya, no? Sabi ni Apollo si Kibuloy, Brother Esel, paano po ba tinawag si Brother Eli ng Diyos? Tinawag po ako ng Diyos at narinig ko ang boses niya. Nakarinig ba si Brother Eli ng boses ng Diyos? So yan po ang tanong niya sa atin mga kaibigan, ano? Si Pastor Kibuloy, kung maalala po natin mga kapatid sa kanyang mga video na ating napanood, sa mga video niya mga kaibigan ay tinawag po siya ng Diyos at nagsalita daw sa kanya ang Diyos mga kapatid. Siya daw ang pinili ng Diyos, siya daw ang inapointaran ng Diyos para siya daw ang maging pipirma sa mga kaligtasan ng tao. At kapag ang tao daw ay hindi daw dumaan sa kanya, hindi daw lumuhod sa kanya, hindi daw makakapunta sa langit. At ayon pa sa mga video niya na ating napapanood mga kaibigan ay si Kibuloy daw, siya na daw ang nagmamay-ari ng buong sanglibutan. Pati ang mga ginto, mga kayamanan sa buong mundo sa kanya raw mga kaibigan at mga kapatid. At yung pangalan niya ay nagkapalit na daw ang pangalan niya at saka yung pangalan ng Panginoong Hesukristo, mga kaibigan. Bago natin panoorin yung video ng ating kapatid na Eli kung paano niya binigyan ng reaksyon yung sinasabi ni Kibuloy, gusto ko munang i-play ang video na kung saan si Kibuloy ay nagagalit po kay kapatid na Eli dahil inaangkin daw ni Brother Eli na siya daw ay sugo ng Diyos, ngunit hindi naman daw ito totoo. Panoorin po natin ito mga kaibigan. Sabi po ni Bin Ranes or Delvin Ranes, good evening po. Sana makaabot ang comment ko kay Pastor sa Spotlight. Earlier, I have a convo or a conversation in a messenger of one of the ADD followers about claiming as son of God of pastor at the tithes and offering. Parati na lang pong nagko-comment ng masamang pananalita ang mga alipores de Bes patungkol sa pagiging appointed son ninyo. Claim daw po kayo ng claim na wala namang proof. Samantalang sa kanila ay nagkiklaim din sila na si Bes daw ang sugo sa mga huling araw na tinutukoy sa John 13:20, John 3:34, John 7:17-18 at Deuteronomy 18:22. Sila din pala ay claim at yan na doktrina na kanilang binaluktot. About sa tithes and offering po, Pastor, dahil di daw sila naniniwala sa tithes na nakasaad sa Malakay 3:10, dahil wala naman daw ito sa New Testament at inutos daw ito para sa mga Israelita at hindi sa mga Hintil. Ano po ang comment ninyo, Pastor, ukol dito sa maling aral ng ADD para sa kaliwanagan po ng lahat? Maraming salamat po, Pastor. Yung binabato na sa akin na hindi daw ako appointed son at hindi ako ang katuparan ng Revelation 21:7 dahil hindi nabasa ang pangalan ko. Pinayag ng Diyos sa akin, sinabi ko na sa 1 Corinthians, di ba? Kasi spiritual yan eh. Hindi naintindihan ng mga ahas na ito eh. Ngayon, ibabato ko muli sa kanya. Siya pala yung nasa John. Basahin mo nga na nagsasabing si Elisewong bakla ang sinasabi ng John.
Basahin mo yung pangalan niya. Sige, basahin mo. Basahin mo ang pangalan niya. Inaangkin mo, hindi sa'yo. Bakit hindi sa kanya yan? Bakla siya eh. Wala siyang karapatan wala siyang karapatan sa karya ng Diyos. Hindi siya magmamana sa karya ng Diyos. Nasa impyerno siya, tapos aangkinin niya yan. Oh. Ayan, nasa impyerno daw, si Brother Eli ngayon. Tapos angkin ng angkin na siya daw ay sugo. Ayaw maagawan ni Kibuloy, mga kaibigan. Nagagalit na siya. Maliwanag na kayo na yan, ha? Maliwanag na yan. Huwag kayong magpakabingi-bingi. Mang-aangkin ka pa ng hindi sa'yo. Sa'yo daw yun. Sa kanya daw yun. Anong sinabi niya? John, ano yun? John 13:20, Pastor. 13:20, basahin mo. John 3:34. John 13:20, Pastor. Sa Tagalog, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang tumatanggap sa sino mang sinusugo ko ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Si Jesus Christ yan, hindi siya ako sinugo ni Jesus Christ. Hindi bakla ang sinugo ni Jesus Christ. Pagkat certified na bakla ka, kalaban mo si Pablo. Sinugo daw siya ni Jesus Christ. Kung sinugo ka ni Jesus Christ, ikaw ang nangangaral ngayon sa mga sinasabi ko. Akin yan, hindi sa'yo. Ninakaw mo na naman, nanakaw ka. John 10:10. So ayan mga kaibigan, siya raw yung sinugo ni Jesus Christ at hindi daw ang kapatid ni Eli, magnanakaw daw, no? Sige, sa'yo na lahat yan, Kibuloy. Pero asan ka na ngayon? Mga kaibigan, asan na kaya si Kibuloy ngayon? Meron na, ito, James Carter, pakinggan mo ito, kung paano binigyan ng kapatid na Eli ang reaksyon, yung video ng amo mo. Noong panahon ng mga apostol, ang international language, Grego. Tinasalita yan pati ng mga Hudyo, maroon sila ng Grego. Hudyo sila, pero maroon silang Grego kasi ang popular na lingwahe noon, yung Grego. No? Nung maghari ang Roma, naging popular na language ang Latin. Tapos, nung maghari ang mga Amerikano, lumakas ang kapangyarihan nila, unti-unti ang English naging international language. Language ng Kingdom, ng United Kingdom, tapos language pa ng Amerika. Unti-unti lumalaganap hanggang ngayon sa ating panahon ang common language, ang parang masasabi natin international language ang English. Kaya nung ang Katoliko ay maisali ng Biblia sa English, pinapatay ng mga Katoliko ng Papa sa Roma. Yung nagsalin, pinasunog pa yung mga isinali nila. Sa awa ng Diyos, may nakasurvive. Wala tayong kamalay-malay, kahit pala napatay, nasunog lahat yun. Meron palang Dead Sea Scrolls, meron palang matutuklasang mga codex na yan, napagtutuklasan nitong ating panahon, nagpapatunay sa ating na-i-preserve ang salita ng Diyos. Walang problema, kapatid na Cynthia, meron kang gustong maintindihan sa salita ng Diyos, meron akong mahigit sa 100 translations ng Biblia na pwede nating pagkunan ng impormasyon. Ngayon, alin ang palatandaan ng tunay na relihiyon? Yung mismong aral ng Biblia, yung aral, yun ang palatandaan. 7:17 ng Juan. Pakinggan mo. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Yan. Kung ang sino mang tao, ikasama ka ron, kapatid na Cynthia. Walang itinatangi ang Diyos. Lahat tayo mahal niya. Kung ang sino man tao gusto mong gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala mo yung turo. Kung ang nagtuturo, nagsasalita mula sa kanyang sarili, o kung ang sinasalita niya, salita ng Diyos. Paano mo alam na salita ng Diyos? Binabasa niya. Paano mo alam na hindi salita ng Diyos? Daldal lang siya ng daldal, wala naman sa Biblia dinadaldal niya. No? Kagaya nung salita ni Kibuloy. Siya raw dating Diyos.
siya raw dating hari. Oh? Kaya ka naging hari. Kilala ko yung lahi mo. Ano? Pakinggan nyo muna, pakinggan nyo. Look, that is when the devil comes to you and say, look at your outlook now. Who you are now. You are being humiliated, persecuted, humbled. When once upon a time you were a king. You can become a king again by following me. You can become a God again by following your own will. Why do you have to stay here? But I said to Satan, Lucifer, the devil, I will not succumb to the temptation. Nakausap niya yung mga miyembro niya na panatiko. Sabi ba naman tingnan mo sabi raw sa kanya ng demonyo, hinahamak ka ngayon. Inuusig ka ngayon. No? Inaalipusta ka ngayon. Dati ka ikang Diyos. Dati ka ikang hari. Pag sumunod ka sa akin, magiging hari ka uli. Sabi raw kanya ni Satanas. Aba, sino pala dating hari? Meron pang isang footage na siya raw dating hari. Yung isinend mo sa akin. Teka muna. Hindi ba ikaw Kibuloy? Ang lahi ng Kibuloy, Kapampangan, nandoon sa Lubao. Ang katunayan, yung mga kamag-anak niya, mga member ng Church of God, yung tiyuhin niya, tiyahin niya, pinsan niya, nandoon sa Lubao, mga members namin. Sila ang nagkwento sa akin kung saan nag-umpisa si Kibuloy. Sila mahirap lang dati. At saksi naman siya ron. 5 taon daw kumakain siya, puro saging lang Meron siyang footage na gano'n 5 taon daw siya kumakain ng saging. Hindi walang-wala siya ang pera. Nandun siya sa Tamayong, sabi niya. Di alam ko ang pinanggalingan niya kasi sabi nung kanyang mga kamag-anak, nung kumukas dahil sa kahirapan nila sa Pampanga, nung magbigay ng mga lupa si Presidente Magsaysay ba, no? Magsaysay. Sinamantala nung tatay niya, humingi ng 1 hektaryang lupa doon sa Mindanao. Doon ngayon pinanganak si Kibuloy. Doon sila ngayon nagtatanim doon sa 1 hektaryang lupa. Paano nangyari si Satanas, si Kibuloy dating hari at dating Diyos? Galing siya sa lahi ng Kibuloy sa Pampanga. Abisado ko yung kanyang lahi dahil member natin ang kanyang mga kamag-anak. Tiyahin niya, kapatid ng tatay niya, nanay niya, kapatid ng tiyahin niya, kapatid niya, ang tatay niya, member ng Iglesia ng Diyos. Nagsasalita mula sa kanyang sarili. At siya raw kinausap ni Satanas. At ang sabi raw ni Satanas tingnan mo ngayon. Ikaw ngayon inahamak, inaalipusta. Ikaw sinisila ang puli. Kung lulunod ka sa akin, kasi mahaba kung papanood mo lahat magiging Diyos ka uli at magiging hari ka uli. Naniwala siya kay Satanas na siya dating Diyos at dating hari. Saan kaya nagkaroon ng hari walang kaharian? Kasi wala nga silang kaharian sa Pampanga Yan ang patunay ko sa iyo, kapatid na Cynthia. May nangangaral ang sinasabi wala sa Biblia. Sabi ng Panginoong Hesus, kung ang sino mang tao, kasama ka ron, kasama ako ron, nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos. Alin yung sa Diyos? Yung nasa Biblia. O kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Pagka wala sa Biblia, pansarili lang ng ministro yun. O kagaya nung kanyang isa pang salita, na siya na raw ang may-ari ng buong mundo. Siya raw ang may-ari ng lahat ng bagay. Siya raw ang lahat daw ng power, lahat daw ng prestige, nasa kanya na. Binigay na raw sa kanya lahat ni Satanas. Asan yun sa Biblia? Na binigay na sa iyo lahat. At kung binigay na sa iyo lahat, bakit yung mga miyembro mo nagpapalimos?
nanghihingi ng mga donation, nagtitinda ng tsokolate, nagtitinda ng puto, lahat ng maititinda ay pinapatinda niya sa mga miyembro, ginagawa niyang mga ahente. O di ba totoo na ang mga miyembro mo nagtitinda ng... Kasi kaya ko alam, may miyembro kami ngayon galing sa kanya na pag hindi ko ikaw mapaubos, kapatid, inaabunuhan ko yung halaga ng puto, sabi ng kapatid natin. Mga galing sa Mindanao yung iba. Eh, naniniwala naman ako totoo dahil talagang nahuhuli sa mga iba-ibang bansa, nasa internet nagtitinda ng chocolate, kung ano mga pinapatinda niya. Eh, lahat pala ng kayamanan sa'yo na, lahat. Ba't pa pinagtitinda mo pa miyembro mo? Kalupit mo naman nun, pagka ganun. No? Kung talagang ikaw ang may-ari na ng mundo, ba't kailangan pa kayong magtinda? At kung ikaw ang may-ari ng kaluluwa ng tao, eh di pwede kang pumatay ng, ng tao. Ikaw may-ari. Kasi may kaluluwa ng, may-ari ng kaluluwa na Diyos, eh, pwedeng pumatay, pwedeng bumuhay. Eh, ikaw ba, nakakabuhay ka ba? Meron ka na bang nabuhay, kapatid? Ay, alam ko palang kapatid. Meron ka na bang nabuhay? Yan. Pagka ganyan ang mga ngaral, ang sasabihin, dadaldal lang ng dadaldal, wala namang binabasa sa talata. At kung basahin mo nga sa talata, kontra pa ang sinasabi doon sa nasa talata ng Biblia. Kasi si Kristo walang kapalit, eh pinalitan niya. Siya na raw ngayon ang anak ng Diyos, appointed son. Ang Kristo bilang anak ng Diyos, walang kapalit yon. Basahin natin ang Hebreo 5:4 hanggang 5. At sino man ay hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Diyos na gaya ni Aaron. Gayon din si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya ay nagsabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Kristo ikaw hindi nagmapuri sa kanyang sarili, kundi yung sa kanya ay nagsabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Kaya siya ngayon ang saserdote. Eh may kapalit ba siya? Basahin natin ang 7:24 ng Hebreo. Datapwat siya sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Wala palang pwedeng pumalit kay Kristo eh. May sukat palitan ni Kibuloy. Paano ngayon yan? Nangangaral ka kontra sa Biblia. Siya na raw ngayon ang anak ng Diyos. Siya raw ang appointed son. Siya na raw may-ari na lahat ng bagay, lahat ng kaluluwa. Lahat daw lumuhod sa Kanya. Pag hindi raw tayo lumuhod sa Kanya, hindi ka raw makakarating sa langit. Pakinggan natin. Ito hindi paninira pagbubulgar ito ng totoo na nangyayari sa ating panahon. Pakinggan natin. Kaya nga no, pagka gitagiyahan tamo, luwason na ako inyong kalad. Kaya na ako na, kay mauna ang akong ministry. And that's my ministry. First of all, your soul is very important. Because that is the part of you that will not die. And it will go in either heaven or hell. This is the purpose of mine anointing. Wa ninyo nadunggan ni sa kuwasonan, nadunggan man ninyo. Because I am humble and meek does not mean I am weak. If I will only show you my power, mangurog mo. Mangurog mo. Pakita lang na ako ang gahom nga gihatag samahan sa kuwa. Labi na o ka nang ma-activate na ning akong kasuko niya. Musulti ko sa langit. Niya, ang langit kanunay naminaw sa kuwa. Pero wala na akong gigamit na. But do not abuse my kindness and goodness. Dalimang ka, kamuntanan, muagi sa kuwa. Walay taong dili muagi sa kuwa. Walay taong dili unuhod sa kuwa, mga ikalwasan. Walay taong dili muagi sa kuwa. Walay taong dili muagi sa kuwa, dili mulod sa kuwa. Pag dili ka mulod ka sa kuwa,
Di ka makasunod sa langit. Oo! Ano yan? Wala raw taong hindi nunod sa kanya. Dadaan ka raw sa kanya. Pag hindi ka nunod sa kanya, hindi ka makakapasok sa langit. At huwag mo raw siyang gagalitin. Pag nagalit siya, pinakita niya yung power niya, manginginig ka raw. Pakita mo nga. Sige, kung kaya mo akong panginigin, pakita mo nga. Inahamon kita, pakita mo ang power mo. Pakita mo ang power mo na hindi na kailangan magpalimos ang mga miyembro mo. Dahil iyon na lahat ng bagay. Kung totoo yan sinasabi mo. Ano? Ako, bigay mo lang sa akin ng bigyan mo lang ko ng kasing dami ng pera ni Bill Gates. Ay, walang magugutom sa mundo. Ikaw pala may-ari na lahat ng bagay. Sabi mo, may pagmamahal ka sa mga bata. Ba't hindi mo pa gawin ngayon na walang mamamatay ng gutom na bata? Abo, sasabihin mo, pakita mo ang power mo. Huwag mo lang akong gagalitin. Pagka ginalit niyo ko, ang akong kasuko, mangurug kayo. Manginginigay ka kayo. Hindi ba yan? Nasa Biblia ba yan? Meron bang isang tao sa ating panahon na binigyan ng Ama ng lahat ng power, lahat ng glory, lahat ng riches? Meron ba nun? Wala nun. Bakit? Ang patunayan hindi totoo yan, sinasabi mo na yan, namamalinos hanggang ngayon ng mga miyembro mo sa Hawaii, sa Amerika, dito sa Brazil, nanghihingi ng tulong. Yan ang iisipin nyo, mga kababayan. Kapatid na Cynthia, ang tunay na relihiyon, ang aral na kabatay sa Biblia, binabasa, hindi dinadaldal. Naunawaan mo, kapatid na Cynthia? Apo. Salamat sa Diyos. Sana patuloy kang makinig, kapatid, ano? So ayan po mga kaibigan, ang reaksyon po ng kapatid na Eli doon po sa mga pinagsasasabi itong si Kibuloy, kaibigang Argel Pagara. Sana na pakinggan mo yon na ang isang sugo ng Diyos dapat lahat ng kanyang sinasabi tugma o nasa Biblia, hindi yung daldal lang ng daldal. Si Kibuloy kasi mahilig magdaldal yan mga kaibigan. Meron pang sinabi si Kibuloy na yung 1,000 years daw ay nagsimula noong April 13, 2005. Heto mga kapatid, pakinggan natin. Pero pagdating ng tamang panahon sa 1,000 years rule ni Jesus Christ dito sa lupa na nagpasimula na April 13, 2005, na nagpasimula na April 13, 2005, dito sa lupa na nagpasimula na April 13, 2005, pag-aarian lahat ng amayan at gagawin niyang pinakamaganda ayon sa kanyang kalooban. Ayan po mga kaibigan, so maliwanag yung kanyang sinabi, yung paghahari daw ng ating Panginoong Jesucristo sa 1,000 year ay nagsimula na noong April 13, 2005. Kaibigan Argel, pakinggan mo kung ano po yung tama sa Biblia, yung paghahari ng Panginoong Jesucristo. Kung nag-impisa na noong April 13, 2005, ang tanong, meron na po bang nabuhay na maguli? Kasi bago maghari ng Panginoong Jesucristo ng 1,000 year, yung mga namatay kay Kristo mabubuhay na maguli. Basahin po natin dito po sa Revelation chapter 20 sa verse 4. Ganito po ang ating mababasa. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Maliwanag po yung ating nabasa mga kaibigan, kaibigan Argel, na kapag magsimula na po ang paghahari ng Panginoong Jesucristo ng 1,000 taon, mabubuhay muna yung mga namatay kay Kristo. Tanong,
kung yung sinabi ni amo mo na si Kibuloy ay nag-umpisa na ang 1,000 years na paghahari ng Panginoong Jesucristo noong April 13, 2005, asan ang mga napugutan ng ulo na nabuhay? Asan yung mga kasama niya? Asan yung namatay kay Kristo na binuhay na maguli na kasama niya maghari sa 1,000 taon? Kung maghahari ang Panginoong Jesucristo, walang makakaya sa kanya. At kung si Kibuloy ang inatangan o inappoint ng Diyos para maghari ng 1,000 taon, bakit siya nagtatago ngayon? At bakit hindi niya po kayang labanan ang mga kaharian ngayon dito sa lupa kung siya po ang appointed son? Kaibigan Argel, sana mabuksan man lang yung mata mo, yung spiritual eyes, kaibigan Argel, yung pagkabulag mo. Huwag mo nang ipilit. Ba't mo kasi ipipilit yan? Ang liwanag malayo sa kanyang sinasabi yung mga nasa Biblia mga kaibigan at mga kapatid. Siya daw ang may-ari ng mundo. Siya daw ang may-ari ng lupa. Yung pangalan niya, nakapalit na daw kay Kristo. June 17, the Father frankly told us, through the appointed Son's revelation that night, an angel visited me. For a long time, I've not been visited by angels. This night I was visited through dreams and vision. And he said, your name now is my name. Purely. That's the new name that he has revealed to the world. And he said, my son, you humbled yourself for 33 years. That's why I will give you a name which is above every name. He gave me his name, and he took my name as his new name. Ay, nautana ng billboard na ito, diya ba? Asan sa Biblia yon, mga kaibigan? Maliwanag naman po yung ating napakinggang video na yung pagkasaserdote ng ating Panginoong Jesucristo o yung pagiging anak niya ay hindi mapapalitan kailanman. Walang kapalit, mga kaibigan. Tapos itong si Kibuloy, siya daw ang kapalit niya. Siya daw yung inappoint ng Diyos. Mantakin mo yung sinabi niya pa sa mga ibang video niya na sa church age daw, mga kaibigan, ay wala daw napili na magiging appointed son maliban kay Kibuloy. Yung mga apostol, si San Pablo at yung mga iba pa, mga kaibigan, hindi ba sila naging karapat-dapat para maging son of God man lang na katulad mo? Mas holy ka ba? Mas holy ba si Kibuloy kaysa si Apostol Pablo, yung mga apostol na naging apostol ng Panginoong Jesucristo? Para sabihin niya na sa church age daw, sa panahon ng Panginoong Jesucristo, wala daw siyang nakita na magiging appointed son para maging halili ni Kristo. Kaya si Kibuloy daw ang pinili dahil siya daw yung nakapasa doon sa test ng Panginoon. Wala daw sa church age. Siya daw, mga kaibigan. Ewan ko. Kaibigan Argel, kung paano ka binulag ni Satanas sa katotohanan. Kasi si Satanas kasi nagbubulag yan doon po sa 2 Corinthians 4:4, si Satanas ay binulag niya ang mga mata ng mga tao para hindi nila makita ang katotohanan, mga kapatid. So, bahala na kayo, mga kaibigan. Ano ba yung masasabi nyo dito sa video ito, mga kaibigan? Mag-react nga kayo diyan po sa comment section. At si Argel Pagara, sana ay mapakinggan mo ito at mamulat ka sa katotohanan na si Kibuloy hindi yan sugo ng Diyos, kundi yan ay sugo ng alam mo na, ikaw na maglagay
kaibigan.